Isipin mong iniwan ka sa gitna ng karagatan ng sarili mong mga anak. Hindi inakalang ni Alfredo na ang huling sasabihin niya ay, "Minahal ko sila palagi," pero ang sumunod na nangyari matapos ang kanilang pagtataksil ay sapat para durugin ang puso ng kahit sino. Nagsimula ang umagang iyon tulad ng dati para kay Alfredo Castro. Gaya ng nakasanayan, nagising siya, tumingin sa litrato ng kanyang yumaong asawa sa tabi ng kama at mahina niyang binulong, "Magandang umaga, mahal ko," sa katahimikan ng kanyang silid. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa at iniwang may matinding kalungkutan si Alfredo. Pero naniwala siyang mapupunan iyon ng pagmamahal ng kanyang mga anak. Habang tahimik siyang naghahanda ng almusal sa kanyang maluwag pero tahimik na tahanan, binalikan niya ang masasayang alaala noong bata pa sina Ricardo at Ana. Yung tawa nila na umaalingaw-ngaw sa bahay, ang mahigpit na yakap bago pumasok sa paaralan at ang saya sa kanilang paligid. "Daddy, ikaw ang pinaka-the best na tatay!" Sigaw ni Ana habang binubuhat siya ni Alfredo sa balikat. Si Ricardo naman, bagamat tahimik, ay hindi kailanman bumitaw sa kamay ng kanyang ama kapag tumatawid ng kalsada. Pero nasaan na ngayon ang mga batang yon na puno ng pagmamahal? Naputol ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang telepono. Si Ricardo ang tumatawag. "Hi Dad, okay ka lang ba dyan?" Malamig ang tono, parang formal na tawag sa negosyo. "Ricardo, anak ko, ang saya ko at narinig ko ang boses mo. Kumusta ka? Kumusta ang pamilya?" "Okay naman lahat. Actually, Dad, tumawag ako kasi, ayun na, may magandang investment opportunity. Kailangan ko lang kumilos agad, pero kailangan ko ng paunang pera." Bumigat ang puso ni Alfredo. "Muli, magkano ngayon anak?" ₱50,000 lang. Pangako, triple agad to, sigurado ito." Pumikit si Alfredo. Abogado na si Ricardo, maganda ang kinikita, pero madalas siyang tumawag para humingi ng pera sa mga siguradong investment. Sa mga nakalipas na taon, mahigit ₱200,000 na ang naibigay ni Alfredo, wala ni isang naibalik. Pero hindi pera ang talagang masakit. Ang mas masakit ay ang katotohanang tumatawag lang ang mga anak niya kapag may kailangan. "Sige, Ricardo, ipapadala ko ngayon din." "Thanks, Dad. Ikaw talaga ang the best. Sige, busy pa ako. Usap ulit tayo, ha?" Naputol ang linya bago pa masabi ni Alfredo kung gaano niya ito namimiss. 2 oras ang lumipas, tumawag naman si Ana. "Hi Daddy, kumusta ang paborito kong matandang lalaki?" Sa kabila ng hapli sa dibdib, napangiti si Alfredo. Si Ana ay palaging mas malambing, pero kahit yon parang wala na ring saysay. "Ayos lang anak, ikaw kumusta? Matagal na mula noong huli tayong nagkausap." "Alam mo na Dad, abala sa negosyo, clients, deadlines. Speaking of which, may pabor sana ako." "Ayun na naman. Sige, sabihin mo Ana." "Kailangan ko lang mag-upgrade ng opisina. Bagong disenyo, mas profesional. Para sa mga client, ₱30,000 lang." "Sige, walang problema. Ako na ang bahala." "Thanks Dad. Love you. Gotta go. Meeting ako. Mwah!" Isa na namang maikling tawag. Tahimik na tinitigan ni Alfredo ang telepono. Sa wala pang 3 oras, ₱80,000 na ang nailipat niya. Hindi mahalaga ang pera, matagumpay ang kanyang kumpanya sa konstruksyon at mayaman siya. Ang totoong sumira sa kanya ay ang pakiramdam na kung wala siyang kayamanan, baka hindi na siya maalala ng kanyang mga anak. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanyang opisina at binuksan ang safe. Nandoon ang kanyang testamento, maingat na inayos, pantay na hatian para kina Ricardo at Ana. Pero may itinabi rin siya para kay Josephine, ang kanyang nurse sa nakalipas na ilang taon na naging mas parang pamilya pa kaysa sa sariling anak. Araw-araw, dumadalaw si Josephine, hindi dahil may sakit si Alfredo, kundi dahil matapos mamatay ang kanyang asawa, nag-alok si Josephine ng oras para samahan siya sa pinakamalungkot na oras.
Kumusta ang araw mo, Ginoong Alfredo? Tanong niya habang inaayos ang mga bitamina nito. Tumawag sina Ricardo at Ana ngayon, sagot ni Alfredo. Huminto si Josephine. Alam niyang may laman ang mga salitang iyon. Let me guess. Humingi ng pera, bumuntong hininga si Alfredo. 80,000 sa dalawa. Umupo si Josephine sa tabi niya, dahan-dahan, tulad ng isang taong alam na hindi gamot ang lunas sa lahat ng sugat. Ginoong Alfredo, pwede ba akong magsabi ng medyo masakit pakinggan? Siyempre, Josephine, ikaw lang ang tapat sa akin. Hindi masama ang mga anak mo, pero naligaw na sila, sanay na sila sa kabutihan mo, nakalimutan na nilang magmahal pabalik. Pero ang pagmamahal, dagdag pa niya, ay pwedeng ituro muli. Napatingin si Alfredo sa kanya, nag-isip. May kung anong tono sa pananalita ni Josephine ang nagpahinto sa kanya. Anong iminungkahi mo? Tanong ni Alfredo habang lumalalim ang tingin, puno ng kuryosidad. Maingat na sumagot si Josephine, bakit hindi natin subukin sila? Iparamdam sa kanila kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Madalas lang namamalayan ng tao ang halaga ng isang bagay kapag malapit na nila itong mawala. Tumimo ang ideyang iyon kay Alfredo, matapang at maaaring mapanganib, ngunit baka ito na ang huli niyang pagkakataon na maabot muli ang puso ng kanyang mga anak. Sa tingin mo ba may pag-asa pa, Josephine? Laging may pag-asa, Ginoong Alfredo, sagot niya, may banayad ng ngiti. Lalo na kung handang lumaban para sa pag-ibig ang isang tao. Hindi dinalaw ng antok si Alfredo ng gabing iyon. Nakahiga siya, nakatitig sa kisame, paulit-ulit na iniisip ang kanilang pag-uusap. Malayo na sa mga pinahahalagahan nila noon ang kanyang mga anak. Ngunit marahil hindi pa huli ang lahat. Marahil maaari pa niyang ipaalala na ang pagmamahal at koneksyon ay hindi kayang bilhin ng pera. Pagsikat ng araw, buo na ang pasya niya, kinuha niya ang telepono at tumawag. Ricardo, anak, anong palagay mo sa isang araw na tayo lang, matagal na mula nung huli tayong nagkasama ng buo? Sumunod na tinawagan niya si Ana. Anak, may espesyal akong plano para bukas. Tayong 3 lang, parang noong araw. Pareho silang pumayag agad, marahil iniisip na isa na namang pagkakataon ito para mapalapit sa kanyang pera. Pero iba ang plano ni Alfredo, isang plano na may kinalaman sa dagat, isang yate, at ang pagkakataong alamin kung may natitira pa bang tunay na pagmamahal sa puso ng kanyang mga anak. Hindi nila alam na babaligtarin ng araw na iyon ang lahat, payapa at napakaganda ng karagatan ng umagang iyon. Malinaw ang bughaw na tubig na tila walang katapusan, presko ang hangin. Maingat na umiindayog ang yate ni Alfredo sa tahimik na daungan habang inihahanda niya ang lahat para sa araw na umaasa siyang magiging panimula ng pagbabago. Ilang oras na siyang gising, sinisiguradong ayos ang bawat detalye. Salamat sa pagdating, Kapitan Enrique, sabi ni Alfredo habang nakikipagkamay. Laging kasiyahan, Ginoong Castro. Matagal-tagal na rin mula noong huli kayong bumiyahe ng pamilya, pakiramdam ko magiging espesyal ang araw na ito. Kung alam lang niya kung gaano ito magiging totoo, binalikan ni Alfredo ang safety gear, life jackets, life buoys, emergency radio, lahat ay handa. Kahit hindi tipikal ang plano, sinigurado niyang walang magiging tunay na panganib. Eksaktong 10:00, dumating ang isang magarang sasakyan. Unang bumaba si Ricardo, nakaayos ng formal sa mamahaling suit. Pinagmamasdan ang paligid na parang tumatasa ng bagong investment. Sumunod si Ana, naka-designer outfit, ngunit kita sa mukha ang kalkuladong ngiti na pamilyar kay Alfredo. Dad, ang gandang sorpresa naman, bati ni Ana, sabay yakap na mabilis at tila scripted. Hey Dad, bago ba itong yate? Tanong ni Ricardo habang sinusuri ang bangka. Ito pa rin yon, anak. Baka nakalimutan mo lang. Matagal-tagal na rin mula nung huli tayong sumakay.
Sumandaling natahimik, nagkatinginan ang magkapatid, isang uri ng tinginan na para bang may plano silang binubuo. Well, tara na, ang ganda ng panahon para maglayag, sabi ni Alfredo, pilit pinanatili ang kasiyahan. Habang pinapalawak ni Kapitan Henrique ang biyahe patungong laot, mabusising pinagmamasdan ni Alfredo ang kanyang mga anak. Si Ricardo, abala na sa telepono, walang tigil sa pagsasalita tungkol sa legal contracts at investments. Si Ana naman, abala rin sa pagsiselfie, ipinopost ang tanawin sa social media. Hindi talaga sila naroon. Mga anak, mahina ngunit may laman na sabi ni Alfredo, pwede ba nating ilapag muna ang mga telepono? Tamang sandali lang, matagal na mula noong huli tayong nag-usap ng totoo. Come on, Dad. Alam mo namang trabaho ito. Sagot ni Ricardo nang hindi man lang tumingin. Yeah, Daddy, sabat ni Ana. May tinatapos lang akong deal. Pero nakikinig ako, promise, sabay patuloy sa pagtatype. Isang alon ng lungkot ang bumalot kay Alfredo kahit ngayong araw na ito na inihanda niya upang magtagpo muli ang kanilang damdamin, mas mahalaga pa rin sa kanila ang mga screen kaysa sa sariling ama. Captain, dito na tayo huminto. Sakto ang lugar na ito. Tumigil ang makina ng bangka. Tahimik, tanging alon at huni ng mga ibon ang naririnig. Ngayon, may pribadong sandali na tayo, sabi ni Alfredo habang umuupo sa deck. May seryosong bagay akong kailangang pag-usapan. Ang salitang seryoso, iyon ang nagpa-alerto sa kanila. Sabay silang tumigil. Alam nilang kapag ganoon ang tono ng ama, madalas ay tungkol ito sa pera. Makikinig ako, Dad, sabi ni Ricardo, biglang naging attentive na parang nasa meeting. Alam ninyong kayo ang naging sentro ng mundo ko mula noong nawala ang ina ninyo. Mabilis na nagpakita ng malasakit si Ana. Oh, Dad, alam mong mahal ka rin namin, sabi niya may pilit na lambing. Alam ko anak at dahil doon may ginawa akong desisyon, malaki ito tungkol sa hinaharap nating lahat. Lalong lumapit si Ricardo, halatang interesado. Anong klaseng desisyon, Dad? Huminga ng malalim si Alfredo. Napagpasyahan kong ipamigay ang buong kayamanan ko, sabi ni Alfredo. Kalmado ang tinig. Ilang segundo ng katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang banayad na hampas ng alon sa yate. Ipamigay, ulit ni Ana dahan-dahan ang tono para bang sinusubukang unawain ang isang banyagang wika. Oo, tugon ni Alfredo. Lahat ng ito, ang negosyo, mga ari-arian at pera, karamihan ay ilalaan sa isang scholarship fund para sa mga anak ng aking mga empleyado. Ang natitiray mapupunta sa mga ampunan at tahanan ng matatanda, mga taong tunay na nangangailangan. Mga taong karapat-dapat, biglang tumayo si Ricardo, lumilikha ng ingay sa pagkakagasgas ng kanyang upuan sa deck. Hindi ka seryoso, Dad. Buong buo ang desisyon ko. Nakausap ko na ang mga abogado, handa na ang lahat ng dokumento, pipirmahan ko sa susunod na linggo. Nanginginig ang tinig ni Ana. Pero paano kami? Paano ang mana namin? Paano ang mga anak namin? Ang kinabukasan nila? Tinitigan sila ni Alfredo, mabigat ang mata, inaasahan na niya ang reaksyong ito pero masakit pa rin. Bata pa kayo, matalino, may kani-kaniyang karera, hindi niyo kailangang umasa sa pera ko para makabuo ng buhay. Makabuo ng buhay, singhal ni Ricardo. Nasiraan ka na ba? Karapatan namin ang perang iyon. Ilang taon kaming naging perpektong anak, naghihintay sa pamana. Parang sampal sa mukha ni Alfredo ang mga salitang iyon. Naghihintay kang mamatay ako, Ricardo? Iyon ba ang totoo sa lahat ng taon na ito? Sumingit si Ana, pilit pinapakalma ang sitwasyon. Hindi, Dad, hindi ganun. Ang totoo, inakala lang naming sa amin mapupunta balang araw. Doon nakabase ang mga plano namin, mga pangarap, hindi patas na bigla mo itong babaguhin. Patas? Tumayo si Alfredo, may apoy sa dibdib. Alam niyo bang hindi patas na ang tanging tawag mula sa inyo ay kapag may kailangan? Hindi patas na nakaupo ako sa napakalaking bahay. Nagtataka kung naaalala pa ba ako ng sarili kong mga anak.
Hindi totoo yan! Sigaw ni Ricardo. Tumatawag kami, bumibisita. Kapag may kailangan lang ng pera, putol ni Alfredo. Kahapon lang, humingi kayo ng 80,000 at bago noon, sige nga, kailan huli kayong tumawag para tanungin kung kumusta ako? Ngayon, ang tinginan ng magkapatid ay hindi na plano kundi takot. Dad, hindi ka makatarungan, sabi ni Ana habang lumuluha. Hindi alam ni Alfredo kung ang luha ay galing sa sakit o sa takot na mawalan ng pera. Nagsusumikap kami, dagdag pa niya. Binuo namin ang buhay namin na may kasiguraduhang pinansyal, kasiguraduhang galing sa pagkamatay ko. Huwag mong sabihin yan, sigaw ni Ricardo, sabay hampas sa mesa. Kumalansing ang mga baso sa lakas. Hindi mo naiintindihan ang pressure namin, mga obligasyon, madali lang sa'yo. Bahagyang bumuka ang bibig ni Alfredo, gulat. Madali, binuo ko ang kumpanya mula sa wala. 6 na dekada akong nagtrabaho. Inilibing ko ang asawa ko, ang kaluluwa ng buhay ko. At sa halip na kaaliwan mula sa mga anak ko, katahimikan ang nakuha ko. Kailangan ko pang bayaran ang oras ninyo sa pamamagitan ng mga bank transfer. Hindi mo binayaran ang oras namin, sigaw ni Ana. Mahal ka namin. Mahal niyo ang kayamanan ko, boses ni Alfredo'y may halong punit ng taon ng sakit. Kailan niyo ako huling tinanong kung paano ko kinaya ang pagkawala ng ina niyo? Kailan niyo huling inisip kung nag-iisa ako? Hinagod ni Ricardo ang kanyang buhok, naglalakad paikot. Baka na nga may punto ka, Dad, sabi niya. Pero ang ipamigay lahat, hindi ito ang sagot. Ayusin natin to. Pwede pa nating buuin ang relasyon natin, pero pakiusap, huwag mong itapon ang lahat ng pinaghirapan mo. Ngayon niyo lang pinahahalagahan ang pinaghirapan ko dahil baka mawala na sa inyo. Hindi totoo yan, hikbi ni Ana. Please, Dad, huwag mo itong gawin. Pwede pa tayong maging totoong pamilya. Bigyan mo lang kami ng pagkakataon. Ang kinabukasan niyo ay hindi nakalak sa vault ko, sagot ni Alfredo. Nasa kamay ninyo ito. Lumapit si Ricardo sa gilid ng yate, pilit pinapakalma ang sarili. Pero nang humarap siyang muli, iba na ang ekspresyon niya. Matulis ang mga mata, malamig. Paano kung hindi ka namin payagang ituloy ito? Tanong niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Alfredo, nakaramdam ng ginaw na walang kinalaman sa hangin ng dagat. Matanda ka na, baka nalilito, baka hindi malinaw ang iniisip mo. Mga importanteng desisyon sa pera, baka dapat may humawak para sa'yo. May legal na autoridad. Ricardo, gulat na sigaw ni Ana. Hindi na, Ana, tama na ang pagpapanggap, sagot ni Ricardo, lumalapit sa kanyang ama. Gusto mo ng totoo, ani Ricardo. Ang totoo, sawa na kami sa pagpapanggap. Pagod na kaming bumisita at tumawag sa isang matandang mainitin ng ulo para lang matiyak na tuloy-tuloy ang pera. Napaatras si Alfredo, parang tinamaan siya ng suntok sa dibdib. Ganyan ba talaga ang tingin niyo sa akin? At ikaw, balik ni Ricardo, paano mo kami tinitingnan? Pinilit mo kaming pumunta rito para lang ipahiya kami, para patunayang sakim kami at walang kwenta. Well, Dad, congratulations, nakuha mo na ang ebidensya mo. Lumapit si Ana. Namamaga ang mga mata sa pag-iyak, pero may matibay na tono sa boses niya. Kung talagang balak mong alisin lahat, aminin mo rin ang totoo. Hindi mo ito ginagawa para sa hustisya. Ginagawa mo ito para parusahan kami. Ginagawa ko ito dahil nagmamalasakit ako, sigaw ni Alfredo. Gusto kong pigilan kayong maging mga taong puro pera lang ang mahalaga. Huli na, Dad, malamig na tugon ni Ricardo. Matagal mo na kaming nawala. At ngayon nawala rin sa iyo ang huling pagkakataong magkaroon ng mga anak. May kung anong nabasag sa loob ni Alfredo. Hindi lang ito lungkot, kundi ang masakit na pagkaunawang matagal nang inagaw ng kasakiman ang kanyang mga anak. Kung yan talaga ang nararamdaman niyo, mahina niyang sabi, wala na tayong dapat pag-usapan. Tumalikod siya at naglakad papunta sa gilid ng yate. Saan ka pupunta? Tanong ni Ana.
Palayo sa inyo, sagot niya sabay akyat sa safety rail. At nangyari ang hindi inaasahan. Si Ricardo natangay ng galit at takot na mawala ang pamanang inaakala niyang kanya na tinulak ang sariling ama. Kung gusto mong umalis, edi umalis ka. Biglang nagiba ang mundo ni Alfredo. Umiikot ang langit, nawala ang rail sa ilalim ng kanyang mga paa at lumagpak siya sa malamig na dagat. Ang tubig ay parang libo-libong karayom na tumutusok sa katawan ni Alfredo. Napasigaw siya, nalunok ang alat ng dagat at unti-unting lumubog, gulat at takot ang pumupuno sa kanya. Totoo nga lumulubog siya, habang papalayo ang yate at ang mga anak niya ay naglayag na parang walang nangyari. Tulong, pakiusap, sigaw niya sinasagad ang huling lakas. Pero nilamon ng dagat ang kanyang tinig. Ang kanyang basang kasuotan ay naging pabigat, hinihila siyang palalim. Sa edad na 70, hindi na siya kayang lumaban sa bangis ng alon. Habang pinipilit niyang lumutang, may naalala siyang alaala. Si Ricardo, 6 na taong gulang, umiiyak dahil natanggal ang unang ngipin. Huwag kang mag-alala, andito si Daddy, sabi niya noon. Buhat ang anak hanggang makatulog. Nasaan na ang batang iyon na minsang tumingin sa kanya bilang isang bayani? Nawala ang konsepto ng oras. Salitan siyang lumutang at lumangoy ng marahan. Pinipilit ipunin ang natitirang lakas. Sunog na sunog ang balat niya sa ilalim ng araw. Tuyo ang lalamunan, makapal ang dila sa uhaw. Minsan ay gusto na niyang sumuko at hayaang lamunin ng dagat ang kanyang katawan. Pero naalala niya ang boses ni Josephine, laging may pag-asa, Ginoong Alfredo. Ang mga salitang yon ang naging angkor niya, ang dahilan para hindi sumuko. Pagkaraan ng 4 na oras at 37 minuto, narinig niya ang pinakamagandang tunog sa kanyang buhay. Ang ugong ng makina ng bangkang pangisda. Tingnan mo, may tao roon, sigaw ng isang lalaki. Diyos ko, matandang lalaking nga. Bilisan mo, Mauricio, ihagis ang lubid. Malalakas at magaspang na kamay ang humila sa kanya paakyat sa bangka. 2 mangingisda, nakasuot ng kupas na damit at sunog sa araw, ang binalot siya sa kumot at binigyan ng malamig na tubig. Paano ka napadpad dito, Ginoo? Tanong ni Mauricio, isang lalaking nasa gitna ng edad, may mabait na mata. Ang mga anak ko, mahina niyang sambit. Iniwan nila ako. Nagkatinginan ng mga mangingisda, gulat at pagkasuklam ang nasa mukha. Hindi mawari ng mga tulad nila na iwan ang sariling ama, kahit sila'y walang-wala. Huwag kang mag-alala, dadalhin ka namin sa ospital, sabi ni Tomas. Ligtas ka na sa amin. Habang mabilis na bumabalik sa lupa ang bangka, pinanood ni Alfredo ang 2 lalaking nagligtas sa kanya. Mga lalaking payak ang buhay, pero may isang bagay na nawala sa sariling anak niya. Pagkatao, sa San Rafael Hospital, kakaalis lang ni Josephine ng shift nang may kaguluhan sa emergency unit. Dumating ang mga paramedic na may kasamang matandang lalaki, basang-basa, nanlalamig at hirap huminga. Nang makilala niya ang mukha, halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ginoong Alfredo, sigaw niya habang tumatakbo palapit. Anong nangyari? Nasaan sina Ricardo at Ana? Hinawakan siya ni Alfredo, pilit kinukuha ang lakas para magsalita. Josephine, sila, itinulak nila ako. Sa dagat, parang umiikot ang mundo ni Josephine. Anong ibig mong sabihin? Nahulog ka? Aksidente lang yon, di ba? Hindi yon, bulong ni Alfredo. Aksidente. At nawalan siya ng malay. Hindi siya iniwan ni Josephine. Sa bawat gamutan, bawat pagsusuri, bawat oras ng pangangalaga. Nagkaroon siya ng hypothermia, dehydration at mga sugat sa balat mula sa alat ng dagat. Pero sa kabila ng lahat, hindi naging fatal. Laban sa lahat ng posibilidad, nakaligtas si Alfredo sa isang bagay na pumapatay sa halos 70% ng kalalakihang kaedad niya. Makalipas ang 3 oras, iminulat ni Alfredo ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay si Josephine, nakaupo sa tabi niya, tahimik na nagbabantay. Kumusta ang pakiramdam mo?
tanong nito malumanay. Dahan-dahang umupo si Alfredo na panggiwi sa sakit. Litong-litos, trinataksil, pero buhay pa. Ginoong Alfredo, maingat na sabi ni Josephine, kailangan kong maintindihan ang isang bagay. Tumawag ang mga anak mo sa pulis. Sinabi nila na nagkaroon ng malagim na aksidente, na nahulog ka mula sa yate at naglaho. Nag-organisa na sila ng search teams at naghahanda na ng libing. Natahimik si Alfredo, hindi makapaniwalang sinusubukan arukin ang narinig. Akala nila patay na ako. Lahat ay naniniwalang ganoon, tugon ni Josephine. Hindi ka nakilala ng mga mangingisdang sumagip sa'yo. Akala nila isang naligaw na matandang nahulog sa dagat. Samantala, ang mga anak mo ay nagbibigay na ng mga emosyonal na panayam sa TV, nagluluksa sa iyong trahedyang pagkamatay. May kumislot sa loob ni Alfredo, isang bagong ideya, kakaiba, mapanganib, pero baka yun na ang tanging paraan para malaman ang buong katotohanan. Josephine, maipapakita mo ba sa akin ang mga panayam? Binuksan ni Josephine ang tablet at nag-scroll at naroon sila, si Ricardo at Ana, nakaitim, mukha ng pagdadalamhati. He was a generous man, sabi ni Ricardo, nanginginig ang boses. He always put his family first. Lumabas lang kami para maglayag, dagdag ni Ana, pinapahid ang luha. Parang nung araw, may malaking alon, nadulas siya. Sinubukan naming iligtas siya pero nagpahinto muna siya bago dramatic na tinapos ang linya. Si Daddy ay naniniwala sa unconditional love. Bago siya nahulog, sinabi niyang mahal niya kami at gusto niya kaming maging masaya. We'll honor his legacy, dagdag ni Ricardo, by becoming the people he hoped we would be. Napatitig si Alfredo sa screen, nakabibiging katahimikan, kung aarte lamang, napakahusay, kung totoo, parang imposible. Sana totoo, sana nagsisi sila, sana may natitira pang pagmamahal. Pero biglang nagsalita si Josephine. May kailangan ka pang malaman, sabi niya, maingat ang tono. Nakausap ko si Kapitan Henrique, wala daw siya sa yate nung nahulog ka. Ano? Imposible yan. Sinabi niya na pinaalis daw siya ni na Ricardo at Ana sa huling sandali. Gusto raw nila ng private family experience. Kaya naiwan siya sa dock. Sobrang lungkot niya. Iniisip niyang sana naroon siya para pigilan ang nangyari. At doon, kumonekta ang mga piraso. Hindi aksidente, hindi impulsive, pinlano. Josephine, mahinahon ngunit matigas na sabi ni Alfredo, may hihilingin ako, kakaiba ito. Pero baka ito na ang huling pagkakataon para maintindihan ko talaga ang mga anak ko. Ano man yon, sabihin mo. Gusto kong itago natin na buhay ako. Hanggat maaari, patay si Alfredo Castro. Napatingin si Josephine, gulat. Bakit mo gugustuhin yan? Kailangan kong makita kung sino talaga sila kapag akala nila wala na ako, kung may natitira pa bang tunay na pagsisisi o pagmamahal, o kung ako lang ang kumakapit sa isang pamilyang matagal nang wala. Ginoong Alfredo, maari itong maging sobrang masakit at delikado. Josephine, itinulak nila ako sa dagat para sa pera. Ano pa bang sakit ang lalampas doon? Wala na siyang masabi, naiintindihan niya. Ano ang plano? Manonood ako, makikinig, aalamin kung may natitira pa. Kung wala na talaga, makakaya ko nang pakawalan sila ng may kapayapaan. At kung wala nang maisasalba, tumingin si Alfredo sa bintana ng ospital. Ang kalangitan ay kumukupas sa mga kulay ng dapit hapon. Kahel, rosas at gintong liwanag. Kung ganoon, handa na akong tanggapin. Dahan-dahang hinawakan ni Josephine ang kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa, tutulungan kita. Bakit, Josephine? Halos pabulong niyang tanong. Bakit mo ako pinahahalagahan ng ganito? Dahil tinuruan mo ako kung ano ang tunay na pamilya, hindi dugo, kundi ang mga taong nananatili sa tabi mo kapag gumuho ang mundo. Sa 3 taong magkasama tayo, naging mas ama ka sa akin kaysa sa tunay kong ama. Tumulo ang luha sa mga mata ni Alfredo.
Sa sandaling nawala niya ang kanyang mga anak, nakahanap siya ng anak na totoo. Simulan na natin, sabi ni Alfredo. Kailangan kong malaman ang ginagawa nila ngayon na inaakala nilang minana nila ang 15 milyong reais. Tumango si Josephine at kinuha ang telepono. Tatawagan ko ang kaibigan ko sa law firm ni Ricardo, baka may alam siya. Habang tumatawag si Josephine, huminga ng malalim si Alfredo. Kailangan niyang handa, anumang katotohanan ang lumitaw. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Josephine. Ginoong Alfredo, may balita ako. Nakaschedule na sila ng meeting sa mga abogado bukas. Pinipilit nilang pabilisin ang pag-transfer ng mana. Bukas agad, bulong ni Alfredo. Niwala pang isang araw ang lumipas at may mas masama pa. Kinansela na ni Ricardo ang search efforts. Sinabi niyang sobrang emotionally difficult para sa pamilya ang pagpapatuloy. Nangalit ang kamao ni Alfredo. Ang sariling mga anak niya, pinahinto ang paghahanap sa bangkay niya para mapabilis ang pagkuha ng pera. Josephine, marin niyang sabi, may kailangan tayong gawin. Kung gusto ng mga anak ko ng laro, na gawing laro ito, bulong ni Alfredo sa sarili. Sige, maglalaro tayo, pero ngayon ako ang gagawa ng mga patakaran. Hindi pa niya alam na ang desisyong iyon ay hindi lamang magbabago sa hinaharap ng kanilang sirang pamilya, kundi maging ng buong mundo. Isang kwento ng pagtataksil, kaligtasan at desperadong paghahanap ng pagtubos ang malapit ng sumabog sa publiko. Pagkalipas ng 2 araw, gumaling na si Alfredo. Pisikal lang, pero emosyonal, wasak na wasak siya. Tahimik siyang inilipat ni Josephine sa isang mumunting apartment malapit sa ospital. Maliit, walang kapansin-pansin. Ito na ngayon ang magiging sentro ng pinakamasakit na investigasyong haharapin niya sa buong buhay. Pumasok si Josephine, may dalang tumpok ng dokumento at ang kanyang tablet. Ginoong Alfredo, may mga update ako, pero hindi ko alam kung handa ka na. Mapait siyang natawa. Josephine, pagkatapos akong itulak ng sarili kong mga anak sa dagat, kaya ko na sigurong harapin kahit ano. Umupo siya sa tabi niya at binuksan ang tablet. Simulan mo sa panonood nito, isang news segment, mainit, emosyonal, isang tribute kay Alfredo Castro. Nandoon sina Ricardo at Ana sa harap ng kanilang mansyon, nakaitim, nagluluksa habang kausap ang media. Dad always believed real wealth was helping others. Sabi ni Ana, malumanay ang tinig. We'll honor his legacy by continuing his charity work. Naningkit ang mga mata ni Alfredo. Charity work? Anong philanthropy? May mas marami pa, sabi ni Josephine habang nag-swipe ng screen. Si Ricardo naman ang nasa camera ngayon, nakatayo sa tabi ng isang gintong plake. The Alfredo Castro Foundation, in memory of an exceptional father. We've established this foundation to continue the values our father lived by, sabi ni Ricardo kunwari naiiyak. Every cent of the inheritance will go to the causes he believed in. Sumikip ang panga ni Alfredo. Gamit ang kanyang kamatayan, binubuo ng sariling anak ang imahe ng perpektong pamilya. Ginoong Alfredo, mahinang sabi ni Josephine, may mas masama pa. Iniabot niya ang isang bagong bundle ng dokumento. Mas madilim pa ang ipinakita ng mga iyon kaysa sa kahit anong inasahan ni Alfredo. Unang revelasyon, nagsumit na pala sina Ricardo at Ana ng formal request sa korte para ideklara siyang legal na patay. Wala man lang bangkay, pero may saksi at testimonya na inayos nila. Sa loob ng 2 araw, nakakuha na sila ng pinakamahuhusay na abogado at ginamit ang koneksyon para pabilisin ang proseso. Ikalawang revelasyon, ibinibenta na nila ang kumpanya sa kalahati lang ng tunay na halaga, cash, walang pag-aalinlangan. Biglang tumayo si Alfredo galit na galit, ang kumpanyang inialay niya ang 40 taon ng buhay. Ibinabato na parang basura. Ikatlong revelasyon, ang pinakamalupit, nag-alinlangan si Josephine. Sabihin mo na,
Mahina ngunit matatag na, sabi ni Alfredo. Kailangan kong marinig lahat. Nag-hire na sila ng marketing firm, isang high-end agency. Layunin, pamahalaan ang public image mo pagkatapos mong mamatay. Gagawin nilang national news ang pagkamatay mo, kung saan sila ang mga bayani na nagdurusa sa pagkawala. Parang nabunutan si Alfredo ng lakas. Bumagsak siya sa upuan, binibigatan ng bigat ng pagtataksil. Ang sarili kong mga anak, bulong niya. Pinagkakakitaan ang kamatayang sila ang may gawa. Umupo si Josephine sa sahig sa tabi niya, hawak ang kamay nito. May isa pa, dagdag niya, isang bagay na hindi ko alam kung dapat kong patugtugin. Pero, kailangan mo. May binuksan siyang audio recording. Galing ito sa isang janitor sa opisina ni Ricardo. Na-record niya ng aksidente habang naglilinis. Bumungad ang isang boses ni Ricardo. Malamig, walang puso. Ana, kailangan nating maging matalino. Ang pagkamatay ni Dad ay regalo. Kontrolado na natin ang buong kwento. Sa tingin mo may magdududa? Tanong ni Ana. Tumawa si Ricardo. Dududa saan? Na itinulak natin ang tatay natin sa dagat? Huwag kang tanga. Tayo ang nagdadalamhating anak na lungkot ang buong bansa para sa atin. Paano kung makita ang katawan? Tanong ni Ana. Hindi nila makikita. Malawak ang dagat at alam natin ang eksaktong lugar kung saan siya nahulog. Itinigil ko na ang search efforts. Tapos na. Namuang luha sa mata ni Alfredo, hindi dahil siya'y malungkot, kundi dahil sa matinding sakit ng pagkataksil. Pinlano nila, bulong niya. Lahat, pinlano nila, may karugtong pa ang recording. Ang pinakamaganda sa lahat, patuloy ni Ricardo, magagamit natin ang foundation bilang cover. Sa papel, para sa charity ang pera. Pero sa realidad, kontrolado natin bawat sentimo sa board salaries at consulting fees. Ang talino mo, sagot ni Ana. Yayaman tayo at mukha tayong santo. Eksakto, sabi ni Ricardo, mayabang ang tawa. Tanga lagi si tatay. Akala niya matatakot niya kami sa pagbabantang i-donate niya ang lahat. Sa huli, ang dinonate niya ay buhay niya. Ngayon, atin na ang lahat. Ngayon, atin na ang lahat. Buong kumpiyansang sinabi ni Ricardo habang nagpapatuloy ang recording. Nanginginig ang kamay ni Josephine habang hawak ang telepono. Ana, may pinagsisisihan ka ba? Tanong ni Ricardo. Pagsisisi, napangising tugon ni Ana. Pagsisihan na tinanggal natin ng isang matandang manipulator na gustong iwanan tayo ng walang-wala. 3 dekada tayong nagpanggap na mahal natin siya, dagdag ni Ricardo. 3 dekada, ulit ni Ana. Ngayon, saka pa lang tayo makakapamuhay ng totoo. Tama ka, alam naman nating darating din ang sandaling ito. Pinabilis lang natin ang oras. Hininto ni Josephine ang recording. Nanatiling mabigat ang katahimikan, parang sinasakal ang hangin sa paligid. Hindi kumilos si Alfredo. Nakatingin lang sa dingding, walang emosyon, basag ang kaluluwa. At doon niya naramdaman, may nabali sa kanya na hindi na maayos kailanman. Hindi nila ako minahal, bulong niya. 3 dekada ng pagpapanggap, 3 dekada ng paniniwalang may totoong pamilya ako. Pasensya ka na, Ginoong Alfredo, mahinang sabi ni Josephine. Alam mo kung ano ang pinakamasakit? Hindi yung pagtulak nila sa akin sa dagat, hindi rin yung pera, kundi yung mapagtanto kong bawat yakap, bawat mahal kita, bawat alaala na iningatan ko, peke pala. Hinawakan ni Josephine ang kamay niya. Hindi lahat ay kasinungalingan. Noong mga bata pa sila, hindi. Bigla siyang tumayo, may bagong apoy sa kanyang mga mata. Tama na ang ilusyon, tama na ang pagpapalusot. Tapos na ako sa paghahanap ng kabutihan kung wala naman talaga. Anong balak mong gawin? Takot na tanong ni Josephine. Ibigay sa kanila ang eksaktong nararapat sa kanila. May kilabot na dumaan sa likod ni Josephine. Iba na ang boses ni Alfredo, malamig, determinado.
Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Alfredo sa bintana, pinagmamasdan ang lungsod na ilang dekada niyang itinayo. Kung gusto nila ng pagiging malupit, anyam, sige. Laruin natin ang laro nila, pero sa pagkakataong ito, ako ang magtatakda ng katapusan. Nakakatakot ka na, Ginoong Alfredo. Luminga siya, at halos hindi na siya makilala ni Josephine. Hindi na siya ang sugatang ama. Isa na siyang strategist. Matalas, buo ang loob, at gising na gising. Kailangan ko ng tulong mo sa 3 bagay, matigas na sabi niya. Ano-ano? Kunin mo lahat ng dokumento, kontrata at file tungkol sa Peking Foundation na ginagawa nila. Kaya ko yan. Isiset ang meeting sa totoong abogado ko, si Dr. Sebastian Torres. Huwag mo munang sabihin na buhay ako. Sabihin mo lang na may investigasyong isinasagawa sa paligid ng aking ari-arian. At ang pangatlo, tanong ni Josephine, ngumiti si Alfredo, hindi ngiti ng galak kundi ng paghihiganti. 3, alamin mo ang eksaktong petsa ng grand launch ng foundation. Dahil balak kong pupunta ka sa publiko. Halos bulong ni Josephine. Hindi lang basta pupunta, ipapakita ko sa buong mundo kung sino talaga ang mga anak ko. At doon na-realize ni Josephine, hindi na ito simpleng plano, ito na ang simula ng isang kwento na magbabago sa lahat. Delikado ito. Ginoong Alfredo, delikado ito kung sinubukan kanilang patayin noon. Josephine, ang tatay na itinulak nila sa dagat ay namatay na noong araw na iyon. Ang lalaking nabuhay ay ibang-iba na. Sino ka na ngayon? Isang lalaking natutunan ng minsan ang pagmamahal ay ang pagpaparamdam ng tunay na mga kahihinatnan. Tahimik siyang tiningnan ni Josephine, kalahating natatakot, kalahating humahanga. Anong eksaktong balak mo? Hustisya, sagot ni Alfredo. Tunay na hustisya, 7 araw mula ng trahedyang yumanig sa buong komunidad. Lahat ng balita ay puno ng lungkot sa pagkawala ng negosyanteng si Alfredo Castro na di umano'y nahulog sa dagat habang nasa biyahe ng pamilya. Sina Ricardo at Ana, sentro ng pambansang simpatiya. Mga perpektong tagapagmana ng trahedya, walang naghihinala sa likod ng kanilang perpektong luha. Sa loob ng eleganteng law firm, nakaupo si Ricardo, iritable, pinapalo-palo ang mesa. Si Ana nakaitim na muling damit luksa, panay ang tingin sa kanyang telepono. Dr. Sebastian, kailangan nating pabilisin ito, singhal ni Ricardo habang papasok ang abogado. Bawat araw na lumilipas, mas lalo kaming nasasaktan bilang pamilya. Umupo si Dr. Sebastian Torres. May uban, matalas ang mata, tahimik ngunit matatag. May ilang update ako, aniya, habang binubuksan ang makapal na folder. Pero bago tayo magpatuloy, may ilang isyong kailangan linawin. Anong klaseng issue? Tanong ni Ana, lumapit. May ginawang malaking pagbabago ang inyong ama sa kanyang huling testamento, 3 araw bago ang aksidente. Nagmatigas ang mukha ni Ricardo. Anong pagbabago? Nagdagdag siya ng partikular na mga kondisyon ukol sa moralidad ng mga tagapagmana. Anong ibig sabihin yan? Tanong ni Ana, nanginginig ang boses. Ibig sabihin nakadepende ang mana sa isang investigasyon sa inyong pag-uugali sa nakaraang 5 taon, gastos, negosyo, relasyon, susuriin ng isang independent committee. Biglang tumayo si Ricardo. Kalokohan ito! May karapatan ba siyang questionin kami? Ang may-ari ng kayamanan ang may buong karapatan sa gagawin dito. Malamig na tugon ni Sebastian, pero may dagdag pa. Dagdag pa? Tanong ni Ana, halos hindi makahinga. Kapag napatunayan na kayo ay kumilos laban sa interes ng inyong ama o ng dangal ng pamilya, ang buong mana ay automatikong mapupunta sa charity. Nanahimik ang buong silid. Nagkatinginan sina Ricardo at Ana, takot na takot. Anong klaseng ebidensya? Pilit ni Ricardo. Ngumiti si Sebastian. Halimbawa, mga recording ng mapanirang usapan, pindot. Tumunog ang recorder. Magagamit natin ang foundation bilang panakip. Ang talino mo!
Yayaman tayo, mukha tayong santo. Laging tanga si tatay. Akala niya matatakot tayo. Tumayo si Ricardo. Bumagsak ang silya. Saan mo nakuha yan? May nagpadala sa akin, anonymous. Sabi nila mahalagang impormasyon ito tungkol sa succession ni Alfredo Castro. Itinigil ni Sebastian ang recorder. Isipin mo na lang, ang gulat ko nang marinig ang nagdadalamhating anak habang nagpaplano ng panlilinlang sa kanilang sariling ama. Umiyak si Ana pero hindi dahil sa lungkot. Dr. Sebastian, pakiusap. Pagsusumamo ni Ricardo. Pwedeng na-edit lang ang recording na yan. Baka na manipula. Posible, sagot ng abogado. Kalmado pa rin. Kaya ipinasa ko na ito sa mga autoridad. May kakayahan silang tiyaking totoo ito. Parang gumuguho ang mundo ni Ricardo. Napapalibutan na siya ng pagkawasak. Anong gusto mo sa amin? Tanong niya, pilit pinipigilan ng boses. Ako? Sagot ni Dr. Sebastian. Wala, tinutupad ko lang ang tagubilin ng inyong ama. Kayo, maraming kailangang ipaliwanag. Makakapagpaliwanag kami. Sigaw ni Ana, halos desperado. Dr. Sebastian, mahirap na tao ang ama namin, kontrolado, malamig. Nagsasabi lang kami ng sama ng loob sa recording na yon, hindi seryoso. Kagiliw-giliw na depensa, tugon ng abogado. Ngunit may binuksan siyang isa pang dokumento. Nanlaki ang mata ng magkapatid. Ano na naman? Tanong ni Ricardo, may halong takot. Nag-iwan ang inyong ama ng isang partikular na clause sa kanyang huling habilin. Nakadetalye rito ang mga hakbang kung sakaling sinubukan ninyong pabilisin ang mana sa hindi patas na paraan. Anong klaseng hakbang? Sa mga kaso ng premature declaration of death, maagang pagbebenta ng assets o paggamit ng kanyang pangalan para sa panlilinlang, gaya ng Peking Foundation, ipinag-utos niyang i-freeze ang buong mana sa loob ng 2 taon. Sa panahong iyon, hawak ito ng isang independent trustee. Bumagsak si Ana sa upuan, nanlalambot, wala nang kulay ang mukha. Hindi ito totoo. Hindi pwedeng patuloy niya kaming kontrolin kahit patay na siya. Pero iyon nga ang ginagawa niya, sagot ni Dr. Sebastian, at napakahusay pa. Naglalakad pabalik-balik si Ricardo, pinapadaanan ng kamay ang buhok, naghahanap ng kahit anong lusot. Mag-usap tayo ng maayos, Dr. Sebastian. Magkano ba para mawala na lang ito? Tiningnan siya ng abogado, may halong galit at pagkadismaya. Ginoong Ricardo, ang ginawa mo ay tangkang suhulan ng isang opisyal ng korte sa isang silid na may CCTV at may mga saksi. Nakarecord ang meeting na ito. Lumalala na ang lahat. Tumayo si Ana, nanginginig, galit na galit. Alam mo, sawa na ako sa pagpapanggap, sigaw niya. Oh, gusto namin ng pera. Oh, pagod na kaming magpanggap na mahal namin ang matandang kontrolado kami. Ano ngayon? Ana, sigaw ni Ricardo, tumigil ka. Hindi, sawa na akong manahimik. 3 dekada akong naging perpektong anak. Ngumiti ako, sumunod, nagpakontrol. Pero kailanman, hindi niya kami itinuring na tao, kundi extension lang ng sarili niya. Tahimik si Dr. Sebastian, ngunit hawak niya ang bawat salita, parang bala sa isang kaso. Ginamit niya ang yaman niya para kontrolin kami. Patuloy ni Ana, palaging may bantang aalisin ang lahat kapag hindi namin sinunod ang gusto niya. Ganun ba ang pagmamahal? Makatarungan ba yon? Tumaas ang kilay ng abogado. Ibig mo bang sabihin may motibo kayo para mawala siya? Natahimik si Ricardo. Nakita niya ang bitag. Huli na. Hindi yon ang ibig niyang sabihin. Oo, yon ang ibig kong sabihin. Balik ni Ana, sumisigaw. Gusto naming mawala siya sa buhay namin. Hindi ibig sabihin pinatay namin siya. Pero totoo, ayaw na naming mamuhay sa ilalim ng anino niya. Kahanga-hanga, wika ng abogado, tumayo na at isinara ang folder. Sa tingin ko sapat na ito para sa isang formal na investigasyon. Investigasyon? Gulat ni Ricardo. Tungkol saan? Tungkol sa tunay na nangyari sa pagkawala ni Alfredo Castro. Malamig na sagot ni Sebastian.
Parang umiikot ang silid. Nagtitigan sina Ricardo at Ana, takot na takot. Hindi ko maintindihan, bulong ni Ana. Sa totoo lang, patuloy ng abogado, may mga taong hindi kumbinsido sa opisyal na kwento. Isang matandang lalaking maingat, malusog, na laglag sa yate sa kalmadong dagat, eksakto bago magdesisyon na aalisan ang mga tagapagmana. Tunog kahina-hinala, hindi ba? Kalokohan ito, mahal namin ang ama namin. Sabi ni Ricardo, huling pagtatangka. Oo nga naman, sabi ni Sebastian, puno ng panunuya. Kaya't ibinenta niyo ang mga ari-arian niya bago pa man ang libing. Natapos ang meeting sa katahimikan, lumabas ang magkapatid. Gulat, namumutla, parang bangungot ang nilalakad. Kasalanan mo to, sigaw ni Ricardo. Hindi ka marunong manahimik. Kasalanan ko, ikaw ang nagsabing itapon natin siya sa dagat. Ako raw, nagkasundo tayo, di ba? Tumahimik ka nga. Napatingin si Ana sa paligid, natatakot na baka may nakarinig. Kailangan na nating umalis, ngayon na. Sa gitna ng tahimik na pagtatalo, paninisi at takot, hindi nila napansin ang isang figura na nakatago sa likod ng haliging marmol, hindi nakikita. Isang taong inakala nilang patay, isang taong nakarinig at nakakita ng lahat. Ngumiti si Josephine habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng lahat. Lahat ay naaayon sa plano. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type ng mabilis na mensahe, Phase 1 complete. Gumuho na sila, moving on to Phase 2. Agad ang sagot. Magaling, Josephine. Ipakita natin sa kanila kung ano ang tunay na kahulugan ng mawalan ng lahat. Ilang bloke ang layo, sina Ricardo at Ana ay sumakay sa kanilang kotse. Patuloy ang matinding pagtatalo, walang kaalam-alam na may mga matang nakamasid. Wala silang kamalay-malay na ang taong inakala nilang nalunod, ang amang akala nilang nilamon ng dagat ay buhay at siya ang humahawak ng lahat ng mga tali sa likod ng paghihiganting nagsisimula pa lamang. At higit pa rito, hindi nila alam, bawat sandali ay naitala, bawat galaw nakarecord at lahat ay inihahanda para ilantad sa buong mundo. Isang katotohanang gugulat sa buong bansa. Nagsimula na ang hustisya ni Alfredo. 3 linggo makalipas ang trahedya, sina Ricardo at Ana Castro ay nakaupo sa ilalim ng matitinding ilaw ng TV Brazil studio. Ang pinakaimportanteng panayam sa kanilang buhay. Ang kilalang palabas na Mga Kwentong Nakaaantig ay nag-imbita sa kanila para talakayin kung paano nila pinararangalan ang alaala ng yumaong amang si Alfredo Castro. 3 minutes to broadcast, sigaw ng floor director. Si Ana ay inayos ang kanyang eleganteng itim na Chanel dress, halagang 3,000 reais. Si Ricardo naman ay kinorek ang kanyang Hermes na kurbata, halagang 800 reais. Nakakatawang isipin, pareho silang nakadamit gamit ang perang hiningi pa nila kay Alfredo ilang araw bago siya nila tinangkang patayin. Pumasok ang kilalang mamamahayag na si Evelyn Reyes, elegante, profesional, 45 anyos, may ngiting sanay na. Ricardo, Ana, salamat sa pagdalo. Alam kong mahirap ito para sa inyo. Ikinararangal namin ang pagkakataong ito, sagot ni Ricardo, sabay suot ng malungkot ngunit kontroladong ekspresyon. Mahalaga sa amin na maibahagi kung gaano kabuting tao si Papa. Samantala, ilang kilometro ang layo, nanonood si Alfredo ng live feed ng studio, hacked ni Josephine. Kumakabog ang dibdib niya, hindi sa takot, kundi sa halong sakit at layunin na ngayon lang niya naramdaman. Ginoong Alfredo, mahina ang boses ni Josephine habang ikinakabit ang mikropono sa ilalim ng kwelyo. Sigurado po ba kayo, kapag lumabas kayo sa studio, wala nang balikan? Hindi agad sumagot si Alfredo. Bagkus, kumuha siya ng lumang litrato sa kanyang wallet. Gasgas na sa gilid. Larawan ni na Ricardo at Ana, mga bata pa. Yakap siya sa hospital corridor.
Araw yon ng pagkamatay ng kanilang ina. Naalala niyang malinaw na malinaw. Daddy, magiging ayos ba si Mami? Tanong ni Ricardo, mahigpit na hawak ang kamay ng ama. Hindi ko alam, anak, bulong ni Alfredo. Pero pangako ko, aalagaan ko kayo, palagi. Nang ibalita ng doktor ang masamang balita, lumuhod si Alfredo sa harap ng kanyang mga anak, humahagulhol. Tayong tatlo na lang, sabi niya noon. Kailangan nating manatiling magkasama. Kailangan nating protektahan ang isa't isa. Palagi. Yumakap si Ana, umiiyak. Pangako, Daddy, aalagaan kita kapag matanda ka na. Si Ricardo may luha sa mata, ngunit matatag, hindi kita iiwan. Sumpa ko. Napapikit si Alfredo. Nasusunog ang alaala. Nangako sila, Josephine, bulong niya. Nangako silang hindi nila ako iiwan, pero itinapon nila ako sa dagat parang basura. Kaya kailangan marinig ng mundo ang katotohanan, sagot ni Josephine. Huminga ng malalim si Alfredo, hindi na luha ang dala ng sakit, kundi layunin. Tapusin na natin ito. Live in 5, 4, 3, sumiklab ang mga ilaw, tumahimik ang studio. Magandang gabi at welcome sa mga kwentong nakaaantig, ani Evelyn Reyes, nakangiti sa kamera. Ngayong gabi, narito ang nakaantig na kwento ng dalawang anak na nagpupugay sa kanilang ama, Alfredo Castro, isang negosyanteng nagtayo ng imperyong nagkakahalaga ng 15 milyong reais. Dahan-dahang nag-zoom in ang kamera kay Ricardo, nagpapanggap na may lalim ang emosyon. Lagi niyang sinasabi na ang tunay na kayamanan ay pagmamahal at pamilya, malumanay niyang sabi. Iyan ang iniwan niya sa amin. At paano niyo ipinagpapatuloy ang kanyang pamana? Tanong ni Evelyn. Lumapit si Ana, bahagyang nangingilid ang luha. Itinatag namin ang Alfredo Castro Foundation. Ibinibigay namin ang buong mana sa mga layuning mahalaga sa kanya. At ano ang pangunahing halaga niya sa buhay? Kabutihan, sagot ni Ricardo. Walang pag-iimbot na pagmamahal, pamilya bago ang lahat. Milyon-milyong tao sa buong bansa ang nanonood. May mga may hawak na panyo, luhaang naaantig sa kwento ng dalawang mapagmahal na anak. At bigla, dahan-dahang bumukas ang pinto ng studio. Isang matandang lalaking simpleng nakadamit ang lumakad papasok. Maayos, payapa ang kilos. Unay inakala ng cameraman na isa lang itong technician o naligaw na audience. Pero habang lumalapit siya, napatigil ang cameraman. May pamilyar sa mukha ng matanda, isang mukhang hindi kayang kalimutan. Hindi namamalayan ni Evelyn na may nangyayari sa likuran. At paano ninyo hinarap ang pagdadalamhati? Sobrang sakit, sagot ni Ana. Nanginginig ang tinig. Biglang nag-zoom out ang camera at nakita ito ng buong bansa sa likod ng dalawang anak, sa likod ng peke nilang ngiti at hungkag na salita. Lumalakad ang isang lalaki, isang multo ng katotohanan, si Alfredo Castro. Buhay. Patuloy kaming umaasa, mahina, ngunit puno ng emosyon na sabi ni Ana, Siguro papasok siya sa pintong ito anumang sandali. Kung ganon, sabi ng isang boses. Pamilyar, imposibleng hindi makilala, na umalingaw-ngaw sa buong studio, natupad na ang hiling mo. Napatigil ang mundo, dahan-dahang lumingon sina Ricardo at Ana. Ang kanilang mga mukha ay nagbago mula kalituhan, patungong hindi makapaniwala hanggang purong takot. At naroon sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw ng studio, ilang hakbang lang mula sa kanila, si Alfredo Castro. Buhay, humihinga, ngumingiti, pero hindi ng ngiting puno ng pagmamahal, kundi ng isang malamig, tahimik at hindi pa nila nakitang anyo ng kanilang ama. Dad! Tili ni Ana, biglang tumayo, napatumba ang upuang plastik. Nakuhanan ng lahat ng mikropono na ipalabas sa milyon-milyong kabahayan sa loob ng ilang segundo. Si Ricardo ay nanatiling nakapako, mangha, nanginginig, hindi makapaghabi ng kahit isang salita. Hindi ito totoo. Si Evelyn Reyes, ang host, ay napatingin kay Alfredo, tapos sa magkapatid. Hindi alam kung anong nangyayari. Pasensya na po,
Sino po ba ang ginoong ito? Lumapit si Alfredo ng mabagal, tumayo mismo sa harap ng pangunahing kamera, at nang magsalita siya, ang boses niya ay parang kutsilyo. Matulis, malinaw, walang pag-aalinlangan. Ako si Alfredo Castro, sabi niya, at ayon sa narinig ko, patay na raw ako. Mga producer nagpapanik, mga staff hindi alam ang gagawin. Ito ang pinaka hindi inaasahang pangyayari sa kasaysayan ng live television. Pero si Alfredo, payapa, matatag, inimbita nila ako sa yate. 3 linggo ang nakalipas, sabi ni Alfredo nakatingin sa lens, ininbita ako ng mga anak ko sa yate, hindi para mag-reconnect gaya ng sinabi nila dito, kundi para siguraduhin hindi na ako makakabalik. Dad, tama na. Bulong ni Ricardo nanginginig, sa wakas ay nagawang tumayo. Nalilito ka, siguro nauntog ka. Nalilito, ulit ni Alfredo, ngumiti ng malamig. Ayusin natin yan para sa lahat ng nanonood. Hinugot niya ang maliit na device mula sa bulsa. Naalala mo to, Ricardo? Play. Umalingaw-ngaw ang studio sa boses ni Ricardo. Ana, kailangan nating maging matalino. Ang pagkamatay ni Daddy ay regalo. Kontrolado na natin ang kwento. Paano kung makita ang katawan? Hindi nila makikita. Alam nating eksakto kung saan siya nahulog. Nagyelo ang hangin. Si Ana ay nanginginig, hindi makagalaw. Totoo ang luha ngayon, hindi na para sa kamera. Narinig niyo mismo, humarap si Alfredo muli sa kamera. Alam nila kung saan matatagpuan ang katawan ko dahil sila mismo ang nagtapon sa akin doon. Pumutok ang internet, said Alfredo is alive. San Justiza para Alfredo. Ricardo y Ana exposed. Nag-trending worldwide sa loob ng ilang minuto. At ngayon, ikaw naman, Ana, play. Pagsisi, bakit ako magsisisi sa pagtanggal sa matandang gustong iwanan tayong walang-wala? 3 dekada tayong nagpanggap na mahal natin siya. Pinabilis lang natin ang oras. Napasubsob si Ana sa silya, umiiyak ng hindi mapigilan. Lumapit si Alfredo mabagal, parang hukom na papaakyat sa entablado. 15 milyong reais, 40 taon kong pinagpaguran. At dahil sabik kayong makuha ang lahat, itinapon niyo ang ama niyo sa dagat. Hindi ganon, utal ni Ricardo. Aksidente. Natatawa, mapait ang ama, kinansela mo ang search sa akin, kinabukasan, ibinenta mo ang kumpanya ko bago pa ako mailibing. Lumikha kayo ng peke at mapanlinlang na foundation. Ginoong Castro, paano kayo nakaligtas? Tanong ni Evelyn, manghang-mangha, dahil sa 2 mangingisda. Mga ordinaryong tao na may busilak na puso, sila ang nagligtas sa akin. Isakay ako sa bangka, sinuotan ng tuyo at ituring akong tao. Isang bagay na hindi nagawa ng sarili kong mga anak. Si Alfredo ay humarap muli sa bayan. Brazil, narito sina Ricardo at Ana Castro. 3 linggo silang nagluksa sa TV. Nagpasikat sa harap ng kameras, nag-launch ng Peking Charity. At pinalakpakan ang pagkamatay na akala nila'y totoong-totoo. Ana, hysterical, umiiyak, basag, wala nang acting, wala nang script. Ricardo, tulala, nakatingin sa ama, ang lalaking akala niya'y nalunod, pero heto buhay, nakatayo sa harap niya. At ang buong bansa, nakatutok, hindi makahinga, nanonood habang gumuho ang lahat. Milyon-milyon ang nanonood, mahinang sabi ni Alfredo habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang mga anak. At nakita na nila kung sino talaga kayo. Tahimik si Evelyn Reyes, isang veteranong mamamahayag na ngayon ay mistulang walang boses. Ito'y isang tagpong lampas sa kahit anong nakita niya sa live TV. Ginoong Castro, tanong niya dahan-dahan, ano ang balak ninyong gawin ngayon? Huminto si Alfredo ilang hakbang mula kina Ricardo at Ana. Tinitigan niya ang mga mukhang minsang mahal na mahal niya. Sa isang saglit, ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng malalim, halos hindi kayang pasaning lungkot. Alam niyo ba kung ano ang pinakamasakit? Hindi ang kasakiman.
Hindi rin ang pagtatapon ninyo sa akin sa dagat, kundi ang maalala ko ang araw na namatay ang inyong ina at ang mga pangakong binitiwan niyo sa akin. Isang luha ang dahan-dahang gumuhit sa pisngi ni Alfredo. Perfect timing, perfect framing, at ang buong Brazil sabay na nasaktan. Naalala niyo ba ang araw na yon, Ricardo? Ana, mga bata pa kayo nun, umiiyak takot na takot. Sinabi ko sa inyo na poprotektahan ko kayo palagi. At kayo naman, tiningnan ako sa mata at nangakong hindi niyo ako iiwan. Ricardo namutla, tinangkang magsalita. Dad, kami, kayo ano? Putol ni Alfredo, matalim ang tingin. Inisip niyong pabigat na lang ako. Nawala ng halaga ang 40 taon ng sakripisyo para ibigay sa inyo ang pinakamahusay na buhay. Si Ana ay humahagulgol na, Dad, pakiusap, ipaliwanag ko. Ipaliwanag? Ang boses ni Alfredo ay naging matalim na parang kutsilyo. Ipaliwanag kung paano niyo pinlano ang kamatayan ko para gamitin sa sarili niyong imahe. Kung paano niyo ginamit ang pagkawala ko para magtayo ng huwad na legacy. Walang kumikibo. Kahit ang mga cameraman, sound crew, lahat nakikinig sa live na pagguho ng isang pamilya. Alam niyo bang libo-libong gabi akong nagising mag-isa pagkatapos mamatay ang ina niyo? Alam niyo kung ano ang nagpabuhay sa akin sa mga gabing yon? Ang pag-asang baka mahal niyo pa rin ako. Naligaw lang kami, Dad, ani Ricardo, nanginginig. Hindi, Ricardo, hindi kayo naligaw, pinili niyo. Bawat tawag na may hingi, bawat yakap na peke, bawat ngiti na may kapalit na pinili niyo lahat yon. Pwede pa kaming magbago, sigaw ni Ana, basag ang boses, hilam sa luha. Pakiusap, Dad, bigyan mo kami ng pagkakataon, magbabago kami, sumpa. Matagal siyang tinitigan ni Alfredo. Pagkakataon? Ana, binigyan ko kayo ng 15 taon ng pagkakataon. 15 taon ng paghihintay na bumalik yung batang minahal ako noon. Pwede pa tayong bumalik, sabi ni Ricardo. Nagkamali kami, masama kami, pero gusto naming itama ang lahat. Talaga? Malamig na sagot ni Alfredo. Anong plano nyo? Itapon ulit ako kung tumanggi ako? Parang kulog ang dating ng tanong. Tumigil si Ricardo, halos mabuwal sa bigat ng hiya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Josephine, bitbit ang isang kahon ng mga sulat at dokumento. Tumango si Alfredo. Brazil, kilalanin niyo si Josephine Soriano. 3 taon niya akong inalagaan, hindi para sa pera, hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil nagmamalasakit siya. Dumarating siya araw-araw, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. Lumapit si Josephine, kinakabahan pero matatag. Ipinapaalala niya sa akin kung ano ang tunay na pamilya. Hindi ito tungkol sa dugo. Tungkol ito sa mga taong nananatili sa tabi mo kapag lahat ay nawala na. Tungkol ito sa mga taong nagmamahal kahit walang kapalit. Tiningnan ni Ana si Josephine, puno ng inggit. Minanipula ka niya, siya ang naglayo sa amin sa'yo. Minanipula ako? Sumiklab ang galit sa mata ni Alfredo. Si Josephine ang sumagip sa akin mula sa kalungkutang iniwan niyo. Hindi siya humiling, hindi siya nagsinungaling, hindi siya nagpanggap. Pero kami ang tunay mong pamilya, huling pagsubok ni Ricardo. Dugo mo kami, Ricardo. Natuto ako ng isang masakit na katotohanan sa mga taon na ito. Ang dugo ay hindi sapat para maging pamilya. Ang tunay na batayan ay pagmamahal. At matagal na kayong tumigil sa pagmamahal sa akin. Josephine ay yumuko at bumulong. Tumango si Alfredo at may isa pa kayong dapat malaman. Tinuro niya ang kahon habang iniisip ng mundo na patay na ako. Hindi lang kayo ang minanmanan ko. Binuksan ni Josephine ang kahon. Mga liham mula sa mga mekaniko, janitor, accountant, ordinaryong tao. Sinabi nila kung paano ko sila nabago, hindi sa pera, kundi sa paggalang, sa kabutihan.
Isang bagay tungkol kay Ginoong Alfredo, binasa ng isang tapat na empleyado mula sa liham. Tinuring niya kaming lahat na parang pamilya. Noong nagkasakit ang anak kong babae, siya ang nagbayad ng lahat ng gastusin kahit hindi ko humingi. Noong namatay ang tatay ko, dumalo siya sa burol. Parang siya'y tunay naming kaanak. Wala pa akong nakilalang mas marangal na tao. Nagumapaw ang emosyon. Ilang miyembro ng crew sa studio ay napaluha. Hindi na ito simpleng kwento. Ito'y naging refleksyon ng tunay na pagiging tao. Ito ay totoo. Alam niyo ba kung ilan nang natanggap kong ganitong liham? Tanong ni Alfredo tahimik. 427. 427 tao na hindi kailanman hinangad ang pera ko. Na hindi kailanman nagkunwaring malapit sa akin. Na hindi kailanman nagsinungaling para lang makuha ang pabor ko. Nagmalasakit lang sila, tahimik sina Ricardo at Ana, basag, at doon nila lubusang naunawaan ang halaga ng kanilang winasak at ang hindi na kailanman maibabalik. At ngayon, sabi ni Alfredo, huminga ng malalim, handa na akong ihayag ang aking huling desisyon. Tungkol sa 15 milyong reais na mana, isang bansa ang huminto sa paghinga. Una, aniya, sina Ricardo at Ana Castro ay formal nang inaalis sa aking testamento. Karamihan ng aking kayamanan ay ilalaan sa isang educational scholarship fund para sa mga anak ng mga empleyado na tumulong sa pagtatag ng aking kumpanya. Ang natitira'y mapupunta sa mga charitable foundations para sa mga ulilang bata at matatandang iniwan ng lipunan. Bumagsak si Ana sa kanyang mga tuhod. Hindi, Dad! Pakiusap! Hagulgol niya. Ikalawa, patuloy ni Alfredo, si Josephine Soriano ay magiging legal kong anak sa pamamagitan ng adoption. Dadalhin niya ang apelyido kong Castro. Tatanggapin niya ang aking pagmamahal, proteksyon at ang pwestong minsang sa inyo ko ibinigay. Josephine ay napaiyak, hindi ng pighati kundi ng pasasalamat. Hindi siya kailanman humiling ng kahit ano, pero ibinigay niya ang lahat. Nagtaas ng tingin sina Ricardo at Ana, umaasang may kaunting awa pa. Bibigyan ko kayo ng isang huling pagkakataon, isang sinag ng pag-asa ang sumiklab sa kanilang mga mata. Maaari kayong mag-apply na magtrabaho sa aking kumpanya bilang entry-level employees, minimum wage, walang perks, walang espesyal na trato. Kung atanging kung papasok kayo araw-araw sa loob ng 5 sunod-sunod na taon, kung magsisikap kayo, rerespetuhin ang ibang tao at patutunayan ninyong natutunan nyo ang tunay na kahulugan ng dignidad at pagmamahal, saka ko lang isa sa alang-alang ang pagpapatawad. Hindi pampinansyal na pagpapatawad. Paglilinaw niya, wala na ang pera, may mas maganda na itong kinabukasan. Hindi ito tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa pagkamit muli ng dangal bilang tao. Yumuko si Ricardo. Si Ana ay umiiyak habang pinapahid ang luha. Tinatanggap ko, bulong ni Ana. Tatanggapin ko ang trabaho. Patutunayan ko, Dad. Ricardo, nag-aalinlangan, pero may nabasag na sa loob niya. Ako rin, aniya sa wakas, magsisimula ako muli. Kung gayon, sabi ni Alfredo, magpakita kayo sa gate ng pabrika bukas. 7:00 ng umaga. Si Josephine ang magiging supervisor ninyo. Humarap si Alfredo sa kamera, ang tinig ay kalmado at matatag. Brazil, ang nasaksihan niyo ngayon ay hindi lang kwento ko, Ika. Ito ay kwento ng mga desisyon. Pinili ng mga anak ko ang kasakiman kaysa sa pagmamahal. Pinili nila ang mana kaysa sa dangal. Pero ang tao ay maaaring magbago, maaaring muling buuin ang buhay, at ang mga pamilya ay maaaring muling maghilom kung handa tayong harapin ang katotohanan. Ang pinakamahalagang pamana na maiiwan ko ay hindi milyon sa bangko, kundi isang mensahe. Ang pagmamahal hindi nabibili. Ang pamilya hindi mapeke. At ang pangalawang pagkakataon kailangang paghirapan. Isang katahimikang puno ng luha ang bumalot sa buong bansa.
Ito ay hindi na lang kwento. Ito ay naging babala, paalala, paggising. Huwag ninyong kakalimutan, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang pag-aari, kundi sa kung anong kaya niyang ibigay sa kapwa. Isang mensahe ang lumabas sa screen. 2 taon ang lumipas. Sina Ricardo at Ana Castro ay patuloy na nagtatrabaho sa pabrika ng kanilang ama bilang rank-and-file workers. Si Josephine Soriano Castro ay nagtayo ng isang non-profit na nakatulong na sa higit 1,000 pamilya sa buong bansa. At si Alfredo Castro ay napatunayang totoo ang isang bagay, na kahit ang pinakamalalim na pagtataksil ay maaaring salubungin ng pagmamahal kung ito ay sinamahan ng hustisya at isang tunay na pinaghirapang ikalawang pagkakataon, wakas.